Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Baby Salama Binuruddin. So this is my report. My report is all about ICT or integration in teaching and learning. So ICT integration in teaching and learning. So i-explain ko na lang para mas madali. So nang dumating ang mga computer sa mga paaralan, maraming bagay ang nagbago sa paraan ng pagtuturo at pag-aaral. Nagkaroon ng mga edukasyonal na program tulad ng DVD, VCD, at CD na tumutulong sa pagkatuto. So, gawin rin ng mga kilalang kumpanya tulad ng mga Microsoft at Apple ang mga software na gamit natin sa pag-aaral ngayon. So dahil sa tagumpay ng computer, nagkaroon din tayo ng internet. Dahil dito, mas madali na ang pag-uusap, paghahanap ng impormasyon at koneksyon sa iba't ibang tao kahit saan man sila naroon. So sa madaling salita, dahil sa teknolohiya, naging mas madali, mabilis at maginhawa ang pag-aaral at pagtuturo. So next is the term ICT, short for Information and Communications Technology, embrace all forms of technologies that enable to people to receive information and communicate or enhance information with others. Anderson 2010, at the school level, ICT is widely used in the everyday operations and activities of different office and departments. Computers make school operation system efficient from the accounting process, storing and processing data, and in communication processes. So, ang ICT o Information and Communication Technology ay tumutukoy sa teknolohiyang ginagamit para sa komunikasyon at pagpapalit-palit ng information. So, sa mga paaralan, ginagamit ito sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pang-aasikaso sa pananalapi, pag-iimbak ng data at pakikipagkomunikasyon. So sa madaling salita, nakakatulong ang ICT para gawing mas mabilis, maayos at organisado ang mga proseso sa loob ng paaralan. So next is the growing influence of ICT in almost every aspect of life. Made ICT literacy is essential among all teachers and students as a result. In the Philippines, the students are taught about computer as early as elementary. Although exposure to ICT already start in the preschool level, ICT skills are parts of the 21st century, skills that must be developed among students to become globally competitive. It is therefore imperative for teachers. So, ang paggamit ng ICT sa pagtuturo ay nagdala ng malaking pagbabago sa pag-aaral. So, nakakatulong ito sa paggawa ng mas maganda at mas epektibong presentation at lecture. So, mas madali ring makahanap ng impormasyon online. So, dahil sa ICT, nagkakaroon ng mas malawak na kaalaman at koneksyon ang mga guro at estudyante gamit ang internet, email, chat at iba pa. Sa madaling salita, ginagawang mas makabago o mas mabilis at mas konektado ang pagkatuto sa tulong ng teknolohiya. So next is the internet ICT and their daily teaching. So they also need to teach their students to use ICT responsibly, observe media ethics,
use information from the internet responsibly, and respect the privacy of individuals. So the technology has not only brought immense transformation in the physical campus of higher education institution, but has also significantly transformed the delivery of education. Successful innovations include distance education and other forms of online learning that can be attributed to the developments brought by the expanding influence of the new computer age. So, dahil sa mabilis na pag-unlad ng ICT is mahalaga rin nating matutunan or mahalagang matutunan ito ng mga guro at estudyante. So, sa Pilipinas, tinuturing na ang mas bata na itinuturing na ang mga bata ng computer mula elementarya at bahagi na ito ng 21st century skill. So, kailangan ng mga guro na gamitin ang ICT sa pagtuturo at turuan ang mga estudyante na gumamit nito ng responsable at may media ethics at may paggalang sa privacy. So, binago rin ng teknolohiya ang paraan ng pag-aaral tulad ng online learning at distance education. So, sa madaling salita is malaki ang naitutulong ng ICT sa pagpapabuti ng edukasyon at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa makabagong mundo. So, other innovation in higher education are as follows. So, first is corporate universities. So, ang corporate universities is ito ay ang mga universidad na itinatag ng mga kumpanya upang sanayin ang kanilang mga empleyado ayon sa pangangailangan ng kanilang industriya. Number 2 is school-industry partnership. So, ang pangalawa is ito yung pakikipagtulungan ng mga paaralan sa mga kumpanya o industriya upang maging handa ang mga estudyante sa trabaho sa pamamagitan ng internship, training, o aktwal na karanasan sa trabaho. So, ang pangatlo is creation of international campuses. Ito yung pagtatag ng mga international campuses. So, pagbubukas ng sangay ng mga universidad sa ibang bansa upang makapagbigay ng edukasyon na sa mas maraming mag-aaral sa buong mundo. So, pang-apat is creation of global centers of excellence in various disciplines or fields. So, ang pang-apat is pagtatag ng Global Center of Excellence. So, ito yung pagsusulong ng mga sentrong pang-edukasyon na kilala sa kanilang kahusayan sa mga particular na larangan tulad ng agham, teknolohiya, medisina, at iba pa. So, ang panglima is intensification of research and development. So, ito yung mas pinapaigting na pananaliksik at pag-unlad. So, mas maraming proyekto sa pananaliksik upang malikha ng mga bagong kaalaman ng teknolohiya o solusyon ng mga problema ng lipunan. Number 6 is creation of multidisciplinary and interdisciplinary courses. So, ito yung paglikha ng multidisciplinary at interdisciplinary courses. So, mga kurso na pinagsama-sama ang dalawa o higit pang ilarangan ng pag-aaral upang mas maging malawak ang kaalaman ng mga mag-aaral. So, number 7 is creation of needs-based and market
derived courses and academic programs. So, ang pang-7 is ito yung mga kurso at programa na ayon sa pangangailangan ng lipunan at merkado. So, pagtutok ng mga kurso na may mataas na demand sa trabaho at tutugon sa mga tunay na pangangailangan ng lipunan. Ang pang-8 ay outcomes-based education. So, ang outcomes-based education is ito yung uri ng edukasyon na nakatuon sa mga resulta o kakayahang dapat makamit ng mga estudyante pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Okay, number 9 is ensuring quality education through quality insurance system. So, ito yung pagtiyak ng kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng quality assurance system. So, ang sistema ng pagsusuri upang masigurong mataas ang kalidad ng edukasyon sa mga paaralan at universidad. So, ang pang-10, number 10 is increasing academic collaboration through research, extensions, and joint academic degree programs, faculty and student mobilization. So, ito yung pagpapalawak ng mga kolaborasyon sa akademiya sa pamamagitan ng pananaliksik, serbisyo at joint degree program. So, ito yung pagtutulungan ng mga institusyon sa loob at labas ng bansa sa pananaliksik, mga proyektong pangkomunidad at pinagsama-samang programa sa degree. So, lastly is faculty and students mobilization. So, ito yung pagpapalitan ng guro at estudyante. So, pagbibigay ng pagkakataon sa mga guro at estudyante na makapag-aral o makapagturo sa ibang bansa bilang bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman at karanasan. Sa madaling salita, lahat ng ito ay layuning itaas ang kalidad ng edukasyon at gawing mas makabuluhan, makabago at globally competitive ang sistema ng mas mataas na edukasyon. So next is remember this teacher's reflection. So teaching is not an easy task. It requires a deep sense of commitment and dedication from every teacher. There are always different challenges and issues that need to be addressed. Social and demographic change and different research on the learners and the learning process will continue to pose myriad challenges in the education system and most especially in the teaching profession. So, ang pagtuturo is hindi madaling gawain. So, kinakailangan ito ng buong puso, dedikasyon at sipag mula sa bawat guro. So, laging may mga hamon na sa edukasyon tulad ng pagbabago sa lipunan, demograpiko at mga bagong pananaliksik tungkol sa pagkatao. So, kaya't ang mga guro ay kailangan handa at bukas sa patuloy na pag-aaral at pag-angkop sa mga pagbabagong ito. So, next is multicultural classroom. So, ang i-explain ko na lang para mas mabilis. So, ang multicultural na classroom ay may iba't ibang wika, kultura at pinagmulan ang mga estudyante. So, kaya mahalaga na ang mga guro ay may malawak na pag-unawa sa kultura at isinasabuhay ang inclusive education, pagtanggap at pagrespeto sa pagkakaiba para patugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. So, next is learner. So, dapat gumamit ang mga guro ng learner, center at constructivist na paraan ng pagtuturo. So,
kung saan ang estudyante ang sentro ng pagkatuto. So, ibig sabihin, ang mga gawain sa klase ay dapat makabuluhan at nakakapagpalahok sa mga estudyante upang sila mismo ang aktibong natututo mula sa kanilang karanasan at pag-unawa. So, multigrade classes. So, sa mga multigrade classes is nagtuturo ang guro ng iba't ibang baitang sa isang silid-aralan. Karaniwang makikita ito sa mga liblib na lugar. So kaya nahihikayat ang mga guro na maging mahusay at malikhain sa pagtuturo upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang antas. So, ICT integration teachers should know how to use technology effectively to improve teaching and learning inside the classroom. These include knowing new technological tools in education to enhance their teaching of different classes. This way, the millennial learners will be more engaged in learning. So, ang ICT integration is dapat marunong ang mga guro gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo upang gawing mas interesante at epektibo ang pagkatuto ng mga estudyante, lalo na ang mga kabataang millennial. So next is brain-based education. So teachers needs to apply brain-based learning principles in designing and implementing instruction. So, ang brain-based education, ito yung paggamit ng mga kaalaman tungkol sa takbo ng utak sa pagdesisyon ng mga aralin. Layunin nito sa mas mapaunlad ang pagkatuto sa pamamagitan ng tamang paraan ng pagtuturo sa tumutugma sa natural na paraan ng pagkatuto ng utak. So, multiple intelligence. The teachers needs to recognize that students have different learning styles, so they should use various instructional strategies to respond effectively to the needs of the students. So, may iba't ibang talino at estilo ng pagtuturo ang bawat estudyante, or iba't ibang talino at estilo ng pagkatuto ang bawat estudyante, kaya dapat gumamit ang guro ng iba't ibang paraan ng pagkatuto para matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mag-aaral. So lastly is children with special needs. Teachers need to reach out and respond to the needs of learners with special education needs. They must recognize that every learner has the right to have access to quality education. So, ang bawat bata daw is kabilang ang mga special needs ay may karapatang makakuha ng dekalidad na edukasyon. Kaya dapat matutong umunawa at tumugon ang mga guro sa kanilang mga natatanging pangangailangan. So that's all. Thank you for watching. Once again, my name is Nuruddin Baby Salama from Bitiled IA1A. Shukran.